ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, andito tayo sa tinatawag na pagkikibahagi ng salita ng Diyos. Ngayon po, kung aralin natin yung mga mensahe ngayon, ito po ay isang mga bagay na kinakailangan bibigyan natin ng pansin sa ating mga buhay. Sapagkat marahil, ito po ay hindi natin napapansin. Yan po, ang sabi dito sa pangalang aralin, sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 35. Ganito po ang sabi. At nang siya'y kanilang masumbungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Ngayon po, bakit po yung mga tao nagtatanong o kaya parang ina-update nila ang ating dakilang Panginoon? Kailan ka ba dito? Kasi po, ang mga tao, kilala siya. Pero ang hinahanap nila, hindi yung pagkakakilanlan ni Kristo. Hindi yung aral ni Kristo. Kundi, sabi dito, sinagot nila ni Jesus, sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Ibig sabihin pala, yung ipinakita nilang simpatya o kaya pagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoon na, kumbaga, halimbawa, katulad natin, merong galing sa malayo, tapos kauwi lang, hindi ba gano'n yung reaction natin? Kailan ka pa umuwi? Di ba? Parang gano'n. Pero, kumbaga, ang tanong nun, nang kailan ka pa umuwi, ang nakasunod na, may pasalubong ba ako? Hindi ba na gano'n? Pero dito, itinuturo ng ating dakilang Panginoon, na sabi nila, katotohanan, sinasabi ko sa ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nangakitang mga tanda, hindi dahil sa pagkakakilala ng ating dakilang Panginoon, hindi dahil sa kanyang aral o mga himala na nakita nila sa ating dakilang Panginoon, kundi doon hinanap nila o kaya kumbaga tinanong nila ang ating dakilang Panginoon dahil sa benepisyong tinanggap nila na sila'y nakakain at nabusog. Magkaiba po kasi yung hinanap natin dahil kasi ganito yan sa kalagayan natin dito sa totoong buhay. Katulad ng sinabi ko kanina, balikbayan, umuwi. Ang tanong, kailan ka pa umuwi? Pero ang target doon, yung pasalubong. Pero halimbawa, kailan ka pa umuwi? Kumusta ka naman na doon? Ano naman ang naging buhay mo doon? Mas maganda siguro kung yun ang itanong. Kisa naman nagtanong lang, lumapit dahil ang purpose, pasalubong. Parang ganun na nangyari sa ating dakilang Panginoon. Nagbigay siya ng mga tanda, ng mga himala, pag-aaral ng Ebanghelyo, at ipinakikilala niya yung Diyos na Ama. Baliwala yun sa mga tao, kundi ang tinitingnan na nila yung benepisyo ng kanilang tinanggap na sila'y kumain at nabusog. Hanggang doon lang, mababaw yung pamantayan ng paghahanap sa ating dakilang Panginoon. Ano ba sabi dito? Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na mapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ngayon, ang sabi ng ating dakilang, magsigawa kayo. Ibig sabihin, dapat kung tayo ay kumakain ng pagkaing material para maibsan ang gutom, mapawi ang uhaw,
kinakailangan pakanasain pa natin yung isang bagay na yung pagkagutom natin sa tinatawag na salita ng Diyos. Kasi po, ang nangyayari sa tao, hindi napapansin yung sinabi ng ating dakilang Panginoon nung siya'y tuksohin. Anong sabi niya? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ikinabubuhay po pala ng tao, hindi lang para mag-almusal, mag-merinda, snack, pananghalian, magmerinda sa hapon, at maghapunan. May bonus pa nga yan, midnight snack. Dapat po pala, hindi lang doon nakapokus ang atensyon natin. Kundi, tatlo po kasi ang sangkap ng ating katawan. Meron tayong espiritu, merong kaluluwa at katawan. Yung ginawa natin na almusal, tanghalian, hapunan, snack, merinda at midnight snack, para lang yun sa katawan. Yung kaluluwa natin, nangangailangan din ng pagkain. Sabi nga, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Totoo nga, malakas tayo. Ang problema ni hindi man lang tayo nakapagsimba. Hindi man lamang natin inilapit ang ating sarili para makarinig ng Ebanghelyo, useless. Busog na yung katawan, gutom naman yung kaluluwa. Kaya kung titingnan natin, kasama po sa tungkulin ng tao dito sa ibabaw ng sanglibutan ang magsimba o makinig ng Ebanghelyo. Kaso ano po nangyari ngayon? Ginagamit yung Ebanghelyo, pamamaraan ng kaligtasan. Sa totoo lang po, ang kaligtasan po kasi wala naman talaga sa isang simbahan. Dahil po, kung titingnan natin, ang tinuro kasi ng ating dakilang Panginoon tungkol sa iglesia, sa ibabaw ng batong ito, itatayo po ang ating iglesia. Ibig sabihin, hindi sa pangalan lamang ng sikta, o ng grupo, o ng denominasyon, kundi pang-international, pang-worldwide yung iglesia itinatag ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ibig pong sabihin, hindi po doon titingnan anuman ang lahi, lipi, o kalagayan ng tao, mayaman man o lukha, alipin man o malaya, kundi ano ang relasyon natin sa Diyos. Sapagkat marami po ngayon nagsipaglutangan, nagdidebate, magkakaiba-ibang mga sikta o denomination ng under ng pagiging Kristiyano, na kinikilala na si Kristo, kinikilala ang Ama, pero pagdating doon sa pagkakapatid, pagkakalaban-laban, hindi na nagkakasundo sa mga doktrina o aral. Kaya kung titingnan po natin, ang itinatag ng ating dakilang Panginoon na iglesia, walang iba, yung pang-worldwide, pangkalahatan. Pero nagsasabi, pag sumama ka dito, ikaw dito lang maliligtas. Hindi po. Ang kaligtasan po kasi, ang patunay niya na tayo maliligtas na yung habag na pinagkalong sa atin ng Diyos na tayo pinatawad. At pag-iingatan natin yun ng lubos hanggang sa katapusan ng ating buhay na hindi tayo papunta sa kapahama, kundi ang target natin papunta doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, kung malakas ang ating katawan, palaking busog ng pagkain material, pero hindi naman nakikinig ng Ebanghelyo, useless pa rin. Dahil yun po, ang pinakakailangan ng ating kaluluwa, ang mabusog. Kaya po, kung titignan po natin yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, may hinanakit siya. Hinahanapin niyo ako, hindi dahil sa mga himala, kundi dahil sa kayo'y nabusog. Kaya po, kung titignan po natin, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na magsariling sikap. Sabi dito, magsigawa kayo dahil sa pagkain napapanis. Totoo po, nagtatrabaho tayo, sa sahuran, ibibili ng bigas, lulutuin, kakainin natin. Hindi lang dapat doon, kundi sa pagkain tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Walang iba, yung salita ng Diyos.
Hindi po kasi yung napapanis, hindi nasisira. Pero yung tinapay, may oras lang yon, lalong-lalo na kung minix natin sa alsa, madali po yung masira. Kaya kasi po ang pagkain po, may limit lang yan ang oras. Kapag yan ay nahanginan, o kaya nailagay natin sa isang lalagyan na kulog, napapanis po yan. Lalong-lalo na kung nadapuan ng insekto, mas madali po yan masira. Kaya sabi dito, magsiguro kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis. Hindi lang doon sa pagkain. Kumbaga, sinabihan niya yung mga naghanap sa kanya, gumawa kayo, hindi lang para kayo'y mabusog, kundi doon sa ipinaliwanag ng ating dakilang salita ng Diyos, binaliwala po kasi yung in-ignore nila yung salita ng Diyos, kundi mas priority nila. Kaya nila hinahanap ang ating dakilang Panginoon dahil gusto na naman nila uling mabusog ang kanilang tiyan. Kaya po dito, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon kasi po, lahat ng nakikita natin may hangganan. Katawan man yan, mga nakikita natin sa ating kapaligiran, lahat yan may limitasyon, may katapusan. Ang ating katawan, may katapusan din. Walang iba, yung paghiwalay ng kaluluwa sa ating katawan, kamatayan. Kundi, ang tinuturo dito, yung walang hanggan. Ang salita ng Diyos, walang hanggan. Ang kaligtasan naman, buhay na walang hanggan. Ang pinanggagalingan, Diyos na walang pasimula, walang katapusan. Ang pagkakasain natin, yung walang hanggan. Kasi po, yung buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, puro kahirapan, problema, sakit, karamdaman, kung ano-ano pang nangyayari sa ating buhay. Kailangan tinuturo sa atin, panghabang buhay. Pero ano nangyayari? Kukuha ng insurance, mag-fill up, maghuhulog buwan-buwan, ang benepisyo, makikinabang nun, yung iiwan yung pamilya para mayroong matatanggap na benepisyo. Pero yung sariling insurance, yung kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa, ang secure natin ng husto na dapat tumanggap tayo lahat ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi kung halimbawa, ang ginagawa lang natin dito, okay lang, magpasarap, kumain, uminom, katulad tayo doon sa yung mayaman na wala na siyang mapaglagyan ng kanyang inani, gumawa ng mas malaki pa, sabi niya sa kaluluwa niya, ayan, marami ka ng pag-aari, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ibig sabihin, sabi sa kanya ng Diyos, ngayong gabing ito kukunin ko ang iyong kaluluwa, mapapasa kanino kaya ang iyong pinaghandaan. Ibig pong sabihin dito, kinakailangan po yung paggawa natin hindi lang para sa sariling pakinabang o kabusungan ng ating tiyan. Meron tayong kapwa, pwede natin din silang tulungan, ibahagi natin sa kanila. Nandiyan lang naman sa paligid natin. Dahil po, kung halimbawa, naghahanda tayo in preparation para sa ating sarili, paano na kung hindi na huminga ang ating buhay, mapagpasa kanino nga yun. Pero kung ang pinaghandaan natin, binaliwala natin yung mga material na bagay, nakapukos tayo sa spiritual, sa makatuwid yung kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa, yung tatanggap ng buhay na walang hanggan, paswerte tayo kung yun ang priority natin. Hindi dahil sa para nabusog lang tayo. Pumupunta ako doon sa templo ng Kamalingan kasi palagi akong busog doon. Kung ganun lang ang purpose natin, walang kwenta. Pero kung pumunta tayo dito, ang nasa natin, o ang pinakapakay natin, makapakinig ng Ebanghelyo, marahil yung Ebanghelyo po kasi dito, iba rin naman sa Ebanghelyo doon sa iba-ibang sentro. Depende po sa biyaya ng ginagamit na pulpito sa pangunguna ng Espiritu Santo. Ano bang sabi dito? Sapagkat, sabi dito,
sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon. Sinabi nga nila sa Kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Ayun, nagkaroon na sila ng interes. Sagot ng ating dakilang Panginoon. Sumagot si Jesus sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yung kanyang sinugo. Nasa harapan na nila ang ating dakilang Panginoon, yung sinugo. Ang una, sampalatayanan, paniwalaan. Sabi dito, sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda? Ang dami na nga ginawang tanda, pero nagtatanong pa, ano bang tanda na iyong ginagawa para paniwalaan nila? Sabi dito, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Hindi ba na nangangaral na ng kaligtasan ng ating dakilang Panginoon? Ipinangangaral niya ang kaharian ng Diyos. Ipinangangaral niya para kilalanin din siya. At sampalatayanan yung Diyos, sampalatayanan din siya. At meron pa siyang mga ginagawang mga tanda. Yung bingi nakarinig, yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung patay na buhay. Ang dami-dami ng tanda, nagtatanong pa sila, ano ang pinakatanda para paniwalaan? Naghahanap pa ng proof o patunay. Katulad din naman yan sa atin, halimbawa sa iglesia. Ipinangangaral na yung ebanghelyo, pero ang mga tao wala naman sa loob ng templo. Hindi nakapungo sa pakikinig ng ebanghelyo, kundi nandun sa kusina. Hindi ba ganoon din yun? Wala rin pinag-iba dito sa mensahe na to. Ang purpose lang, yung pagkain napapanis, pero yung pagkain hindi napapanis, ini-ignore, mas priority yung pagkain napapanis. Kaya po, kung titignan natin, maganda itong kahit ulit-ulitin yung sitas na ito para sa lahat ng templo. Ano ang katwiran ng mga tao sa kanya? Nagsigay ng aming mga magulang ng mana sa ilang. Gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanilang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Ngayon, kinukunik ngayon. Kumbaga, balik sa kwento ngayon yung mga tao nakapaligid sa ating ng Panginoon. Nagbinigay yung pagkain, hindi pa kayong mana, alala niyo yung mana. Yung mana, na kapag dumarating yung mana doon sa mga Israelita, kapag sinabi sa bilin na maaari kang kumuha ayon lamang sa iyong magkakasya sa iyo ngayong gabi. Siyempre yung iba doon madaya, kumukuha ng labis. Ngayon, sinisilip nila sa lalagyan, yung kumuha ng sakto lang, kumbaga kung ano lang yung konsumo ngayong gabi, para kainin, yun lang ang dapat kunin mo para maubos. Ang iba, kumuha ng labis. Ngayon, nung nabusog na sila ngayong gabi, yung may dudugotin pa sana mamaya o kinabukasan, puro uod na. Dahil po, may habilin kasi. Pagka yun, ngayon lang. Ngayon, nagsabi uli ang anghel, sabi sa pamagitan ni Moises, kumuha ka ng konsumo mo para ngayon hanggang bukas. Ang ginawa ng mga, dahil nakita nilang uod, hindi sila nanalig doon sa sinabi. Kumuha sila hanggang ngayon lang. Wala ng mana na dumating kinabukasan. I-preserve ng Panginoong Diyos yung mga mana kinabukasan, mayroon pang nakain yung iba. Kaya yung mga hindi naniwala, wala silang makain. Kaya titignan po natin, ang kinikilala kasi nila na nagbigay, si Moises.
Dahil dumaan sa pamamagitan ni Moises, dahil kapanahunan po yun ni Moises. Kaya po, sabi dito ng ating dakilang Panginoon, hindi galing kay Moises, kundi sa Ama ng ating dakilang Panginoon, na siyang Ama din natin, siya ang nagbigay ng tinapay. Kaya ikinulit kayo ng ating dakilang Panginoon, doon mismo sa panahon na nagsasalita siya. Yung ibinibigay ng Ama, yung pagkain mula sa langit, sa makatuwid bagay, ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, na bumaba galing sa langit, isinilang bilang isang tao, nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo, sa sinapupunan ni Birhen Maria, ipinanganak bilang isang tao na buhay at nakisama sa atin. Naghirap din sa, nagutom din, nakaranas din ng pagod, at kung ano pa sa kalagayan niyang tao. At yun na po nasa harapan na ng mga tao, na walang iba kung paano yung pagkain ni yung mana na naipasok sa tiyan ang nakuha dun sustansya. Dapat lang, kilalanin din yung pagkakilanlan sa ating dakilang Panginoon, yung sustansya ng kanyang mga sinasabi. Para saan ba yun? Pakikinabangan natin ng ating nag-iisang kaluluwa, yung kanyang ibanghilyo, upang sa ganoon palagi tayong mabusog. Yun po yung benepisyong tatanggapin natin doon sa pagkakakilanlan natin sa ating dakilang Panginoon at sa kanyang aral. Yan po yung pinaka-importante, pero nababaliwala po yun. Ano bang sabi dito? Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Kumbaga, alam kasi ng ating dakilang Panginoon, ang buhay ng isang tao may hangganan. Kumbaga, nagkakagulang, namamatay. Kumbaga, may katapusan. Ngayon po, ang bumababang galing sa langit, nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Nagbibigay ng pag-asa. O kaya, chance doon sa buhay na walang hanggan. Yun po yung pinakatinapay. Walang ibang ating dakilang Panginoon. Sapagkat, kung hindi niya po ibibigay ang kanyang buhay, hindi tayo magtatamo ng kaligtasan. At kung hindi rin siya bumaba at nabuhay na mag-uli sa mga patay, marahil lahat tayo hanggang kamatayan din ang destinasyon. Kaya nga siya ang naging pangunahing bunga na nabuhay na mag-uli sa mga patay. Ang lahat ng sumasampalataya sa kanya, ganun din ang tatanggapin. Pero ang hindi po nanalig sa kanya, mga Saduceo, dahil hindi sila nanalig sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sa kanya nga sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Nagkaroon ng interes. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi naggutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Hindi baga ang pagkabusog, dalawa lang naman yan. Pagkain at inumin. Kahit tayo kumain, bundat na tayo, hindi naman tayo uminom, useless. Hindi rin naman tayo mabubusog ng tubig lang. Kaya kinakailangan magkapartner po yan. May pagkain, may tubig. In spiritual na kalagayan, kinakailangan huwag mawala sa ating pag-iisip ang tinatawag na paglapit sa ating dakilang Panginoon. Pag-surrender natin ng ating mga sarili sa Kanya. Kasi po, once na tayo ay nag-surrender ng ating sarili sa ating dakilang Panginoon, ito po yung chance na hindi tayo magugutom. Dahil po, hindi siya nauubusan ng salita ng Diyos. Na namumutawi sa kanyang bibig,
isinulat sa mga kasulatan na walang iba yung Biblia, ipinangangaral ng tagapagpahayag, pinakikinggan natin at sinasampalatayanan. Hindi po yun mauubos. Yung pagkabusog na yun. Kasi po yun, tumatagal hanggang sa buhay nung walang hanggan. Ano pa? Yung pagsampalataya natin sa Kanya. Na kailangan ang pananampalatayang yan, sabi nga, ano ang pananampalataya kung hindi natin naunawaan? Paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Bakit nasulyapan ba natin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon? Siguro kung galing doon sa turo ng mga matatanda, bumili ng kalendaryo doon sa isang grocery, tapos may imahe ng ating dakilang Panginoon, matapos mapilas yung mga date, niluhod-luhodan na. Hindi po yun. Sino bang nakakita ng hitsura ng ating dakilang Panginoon? Sabi doon sa Apokalipsis, tansong binuli ang kutis niya. Sinong nakakita ng tanso? Anong tanso? Kaper. Binuli. Sunog. Ibig sabihin, maitim pala ang ating dakilang Panginoon. Yan ang kulay niya eh, tansong binuli. Ibig sabihin, hindi siya maputi. Yung nakikita natin karikatura, maputi. Ikalawa, ano ang buhay niya? Karpintero. Anak ng Anluwagi. Ang trabaho ni Jose, karpintero. Siyempre, kalalakihan niya, karpintero din. Hindi siya payat. Makisig siya. Ikaw nga naman, katan ng katan kung hindi yun sa pukpukan ng pukpukong martilyo, kung hindi lalaki ang katawan mo. O pagkalaman na yan, ibig sabihin, maskulado at saka maitim. O yun na lang, tama na yung dalawa na yun. Bahala na tayo mag-usisa. Ang mahalaga po doon, in spiritual, lumalapit tayo sa ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng pag-surrender, pagsuko ng ating mga buhay. At ang ikalawa, sampalatayanan natin siya. Bagamat hindi natin siya nakita, naniniwala tayo sa Kanya. Bagamat hindi natin siya napagmasdan, nagtitiwala tayo sa Kanya. At wala na tayong inaasahan maliban sa Kanya. Ibig sabihin, pag kinilala natin ang ating dakilang Panginoong Hesukristo at lumapit tayo sa Kanya, kinikilala na rin natin ang Kanyang Ama at lumapit na rin tayo sa Kanya. Bakit po? Kasi po si Kristo ang daan. Hindi pwedeng i-direct agad natin dun sa Ama, dadaan talaga sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang turo dito, sa aral na ito, una, kinakailangan hindi tayo nagsimba dahil tayo'y nabusog. Naalala natin, sabihin, bumalik ako ng linduyan kasi naka-spaghetti ako last week. Hindi po. Kundi ang hanap-hanapin natin yung mensahe ng Ebanghelyo na tinatanggap ng ating mga tainga. Kung may pinapasok natin sa ating mga puso. Yun po yung importante. Gaano man tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang aking sinalita. Kaya po, ang pagpapatawad ng Diyos, isa pong pamamaraan para linisin yung ating kalooban, yung ating pag-iisip, puso. Ano pang lilinisin diyan? Hindi yung dugo, kundi yung lahat ng sama ng loob, galit, puot, pinanakit, kimkim, at kung ano-ano pa mga pandaraya na dulot nitong tinatawag na alitig-tigi ng laman. I-release natin yan. Sabi ko nga kanina na nag-usap kami ni Pangulo, binatukan ng paninira, pinaniwalaan mo naman. Sabi nga, binatukan na ng tae, sinalo mo pa. Alam mo nang marumi yun, itapon mo, maghugas ka ng kamay. Kasi marumi yun, lahat ng talsik sa katawan mo, tanggalin mo. Ang ibig sabihin, anumang paninira sa atin,
yan po ay kinakaiwaksi natin. Dahil makakadagdag lang yan sa pasanin natin sa ating buhay. Maglinis tayo ng kalooban, magsisi tayo para tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Wala tayong pakialam sa gawa ng anumang bagay na tayo'y para itisod o ipahamak tayo, kundi mas masarap, sabi nga, matulog sa isang taong walang sama ng loob sa kanyang kapwa. Hindi kang sumabi, okay lang, mamatay ako ngayon kasi malinis naman ang aking kalooban. Hindi ba maganda yun? Kaya po dito, dahil humahaba na yung oras, siguro salamat. Hanggang dito na lang siguro ang pakikibali natin sa oras na ito. Kasi po ang Ebanghelyo pag pinag-usapan kahit hanggang alas 12, tuloy-tuloy pwede po yan dahil hindi po nauubusan ang salita ng Diyos. Lalo-lalo na kapag may dikta ng Espiritu Santo. Pero kung galing lang sa karunungan tao, mapapagod. Pero po, kung kalooban ng Diyos, wala pong katapusan ang pinag-uusapan natin dito. Kaya ang salita ng Diyos, wala rin katapusan. Pero tayo, napapagod, nababagot, minsan nagugutom nga, sabi nga. Kaya kinakailangan natin pagbigyan din yung oras na tinakda sa araw na ito. Siguro nandiyan na lang ang pakikibahagi natin sa araw na ito. Salamat po sa Diyos at pinagkalooban niya tayo pagsama-samahin sa lugar na ito. Ano man ang ating kahilingan, karaingan man, problema, karamdaman man, o kung ano-ano pa man na dumarating sa ating buhay. Pagsubok man yan, lahat ng yan, idulog natin sa Kanya. At ipagkakalog niya sa atin yung gabay upang sa ganun pangunahan ang ating nag-iisang pag-iisip na masolusyonan ang lahat ng bagay. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa ating lahat.